Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Ngayong oras na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga do's and don'ts patungkol sa mga babies po natin, lalo na kung siya po ay ready na para kumain ng solid food. Handa na ba kayo? Yan. Para po sa mga kananayan, saludo po ako sa inyo na buo na yung desisyon mo at naging malinaw na sa'yo, hindi ka na umayon sa takbo ng mundo, na kung ano yung kinakain ng mga baby, mga oatmeal, mga ano ba yun, yung mga binibenta, commercial brand na pinapakain sa mga babies, ay napakapalad po ninyo kung isa ka sa mga magulang na hindi na magpapakain ng mga pagkain na yun. Kung mapapansin po ninyo, napakadaming mga kabataan, mga babies ngayon na kung sino pa yung mga kompleto sa vitamins, kung sino pa yung alaga ng pedya, kung sino pa yung naibibigay talaga yung mga pagkain, kung sino pa yung talagang pinaka-the best pedya na talagang nakamonitor na, and yet sakitin, sipunin, ang bilis magkasakit, maambunan lang, nagkasakit na. Napakahalaga kasi ng first meal, napakahalaga ng kakainin niya. At kung kinakailangan pa ba na uminom pa ng gatas, at kung you need to stop na para dun sa gatas nila at mag-start na lang sa solid food na ipapakain sa kanila. Napakahalaga po na maintindihan po ng bawat isa. Naalala ko nung may baby pa ako noon. Kailan ba yun? That was 2017. Tama nga ba? 2017. Na nung first meal niya ay kalahating itlog, isang kutsara, tapos pinalambot na carrots at saka patatas. Tapos binlend yun. Binlend siya. Tapos yun na yung first meal niya. 6 months yun. Parang 4 months nga ba? 4 months. 4 months old, kumakain na siya. Yung iba kasi ay 6 months old. Ay doon pa lang nag-start. Pero yung baby ko, 4 months old pa lang siya, kumakain na siya. Sapagkat nakikita niya kaming kumakain, eh sobrang nagkikrave talaga siya, nagwawala na siya. Eh di, pinakain na namin siya, 4 na buwan pa lang, kumakain na siya. At yun, doon na nagsimula. At dumating doon sa point na parang 2 years old na siya nung tumigil na siyang maggatas. At sinabi niya, I'm not a baby anymore. Tumigil na siya ng paggagatas. Pero nakakalungkot lang isipin, nung nawalay na ako sa anak ko, ay hindi ko na siyempre monitor yung mga kinakain niya. Alam mo na siya ngayon ng hospital. At hindi ko na kasi monitor 20 January of 2022 nung nawalay na ako sa anak ko. It's a long story, hindi na natin kung kailangan pag-usapan to, pero naalala ko lang yung mga panahon na yon na ano yung sa tingin ko at para sa akin, healthy na siya. May mga food supplement din siyang napakamahal na iniinom at kung ano yung binibigay ng doktor, hindi ko talaga yung binibigay sa food supplement, sampalataya na ako dun. At syempre, alam naman natin kung may mga vitamins, healthy na talaga. Pero, syempre, hindi ko na rin halos na monitor yung mga kinakain niya simula nung nawalay na ako sa kanya. At syempre, minsan, yung mami din naman niya ay ang akala niya ay dahil ito yung napapanood sa TV, safe na siya. Isipin, papainumin mo ng mga juice, Yakult, di ba? Mga sinasabing may zinc o ano pa mga vitamins. Kaya ang akala natin ay okay na talaga siya. Pero hindi pala. Ano ba yung pagkain? Kung magde-decide na kayo, doon pa lamang kung siya ay 6 months old, kung doon pa lang siya, kung 6 months old na yung bata at kakain na yung anak ninyo, syempre, napaka gandang simulan ninyo ay makapagpakulo talaga kayo ng bulalo. Makahigop siya ng bulalo, pakinggan ninyo ako makahigop siya ng bulalo na talagang may bone marrow. Mga kabaka, kung makakain siya ng taba-taba, pag kasi ako bumibili yung
yung may fatty parts, yung rib eye, basta makabili ka ng mga fatty parts, yung talagang malambot na malambot, yun yung ipapakain mo sa kanya. Yung may taba-taba at karne. Diba? Kung kailangan na yung durog-durogin o i-blend mo yun para lang hindi para makain niya ng maayos. Yun ang kailangan niyo ipakain sa kanila. Gaano karami? Di pag nabusog na yung bata, stop. Walang certain amount. Basta busog na yung bata, you have to stop it. Ganun lang yun. Yan naman hihingi at hihingi yan ng pagkain Ganun lang yun. Parang nung naalala ko nung baby, yung isang ganun, lagayan, mangkok, isang bowl na lagayan niya, hindi naman niya halos maubos yun, di ba? Tapos iinom ng gatas, di ba? Kung breastfeed pa naman sa inyo, napaka ganda nun, napakahalaga nun na makatipid na kayo. Pastor, kailangan ba mo painumin ng gatas? Kung titingnan mo kasi para sa ating mga kabaka, yung mga ingredients na meron sa gatas, hindi naman talaga safe Yung mga formula milk, hindi siya talaga safe. Doon pa lamang sa mga ingredients, medyo nakakatakot na kapag i-discuss ko pa sa inyo yung mga ingredients na nandun sa mga iniinom ng mga anak natin. Pero kung mapapakain nyo sila ng pinaka-the best na pagkain, ang tagal ng busog nun. Sobrang sustansya pati. Lahat ng essential nutrients na kailangan ng bata, nandun na sa ruminant. Nasa beef na. Kaya kung mapapakuluan mo yon na mapapakain mo na siya ng karne, basta yung may fatty parts, mapakain mo siya, the best na yun. Yung ibibigay mo sa kanya ay yung ground beef, diba? Talagang dudurog-durugin mo, manguya niya lang yung small amount hanggang sa makasanayan na niya, hanggang sa paglaki niya, yun na talaga yung kakainin niya. At maniwala po kayo, hindi niya matulungan kumain ng candy, ng chocolate, ng mga masarap na pagkain. Hindi na siya masasanay sa pagkain na yun. Once na nasimulan niyo na yun, makikita niyo the big difference between sa mga kompleto sa turok, kompleto sa vitamins, makikita ninyo hindi siya magiging sakitin. Kahit maulanan, maserenuhan, yung iba, maambunan lang, sakitin na, sinisip ko na. Yung mga anak po ninyo, once na nasimulan po ninyo yan, kung yung anak ko nga, pagkain ng mga, in-eliminate ko lamang yung mga commercial brand, hindi na naging sakitin How much more pa? Na tunay na pagkain na yung ipapakain natin sa kanila at hindi na mga kung ano ng mga pagkain, naniniwala ako na maganda ang magiging benepisyo nito para sa inyong mga anak. Kung tayong mismong mga magulang ay naging maganda na ang resulta ng pagkain na to, what more pa kapag sinimulan nyo na ipakain yung pinaka-the best na pagkain na meron sa mundo. Walang iba kundi ang ruminant animals. Once na nakain nyo ito, you will enjoy the benefits na kayang ibigay nito sa ating mga anak. Ako po tatanungin ninyo, this is the best decision that you can make sa inyong mga anak kapag sinimulan nyo na ang carnivore way of eating sa inyong pong mga anak. Samahan nyo ng itlog. Yung medyo malasado, pwede nyo pakainin din siya nun, merienda niya. Itlog. Yun yung pinaka-merienda niya. Itlog, karne. Pakainin nyo ng seafoods. Yung baby. Diba? I-blend nyo lang pag samasamahin ninyo. Basta talagang malambot yung pagkakaluto ninyo. Basta pinaka-the best talaga makahigop siya ng sabaw. Siyempre, once na lumamig na yan, medyo masebo-sebo na talaga kasi hindi naman yung makakain yan na sobrang init talaga. Hindi kagaya natin, hihigop talaga tayo ng sabaw. Siyempre, hindi naman yung makakain ng mainit yun, di ba? So, medyo makikita mo talaga, magsesebo-sebo na talaga yun. Naintindihan niyo po ba ako? So, ito po ay pilit ko lang itinaliwanag po sa inyo upang maintindihan ninyo na tama yung magiging desisyon ninyo kung pakakainin nyo na inyong mga anak
mga baby ninyo na mag-start na sa carnivore way of eating. And I'm so excited sa mga ibabalita ninyo na paglipas ang taon. Pastor, ito na po yung nangyari. Coach, ito na po yung nangyari. Naging maganda na po ang sitwasyon ng aking anak. At yung pong mga issue, G6PD, ADHD, ma-address po ang lahat ng yan. Kung nung pinagbubuntis mo ay marami kang maling nakain, this time, once na naitama na natin yan, yung nakita sa newborn screening na yan, kung may problema man sa newborn screening, ma-address po yan. Kung yung first meal niya ay maitatama mo na. Kung yung mga pagkain, nakakainin niya yung maitatama mo na, hindi ka na mo problema in the near future. Lahat ng yan, ma-eliminate yan, mga problema na yan na nakita na sa newborn screening niya. Huwag ka na magpaka-stress sapagkat lahat ng yan, sa tulong biyaya ng Panginoon, ay masusolusyonan na yan. So, nako, I'm so excited po para sa mga ibabalita po ninyo na once na nasimulan nyo na this carnivore way of eating sa inyo pong mga anak, ay ako po naniniwala there's a brighter future, napakaganda ng kinabukasan ng ating mga anak kapag naitama na natin ang kanilang mga pagkain. I'm so excited na makilala sila. At sabi nga, kung buhay pa daw tayo after 50 years, kita-kita na lang tayo after 50 years kung loobin ng Panginoon na buhay pa tayo. Sana naman ay buhay pa tayo makalipas ang ganung taon. And I'm so excited na makita yung mga tao na ginagawa pa rin this carnivore way of eating. So yun po, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Always remember, we can live without rice and we cannot live without Christ. God bless everyone.